sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa malapit na pasukan ng Medicine King Valley sa masukal na kagubatan, isang kakaibang tanawin ang sumalubong sa mga cultivators. Sila'y walang awang nilalaro at pinagmamalupitan ng mga mahiwagang halamang gamot. Dalawang lalaki ang nakabitin sa hangin, mahigpit na ginapos ng matitibay na ugat ng puno, halos mawala ng malay sa tindi ng sakit. Samantala, sa ibaba, dalawang babae ang nakaharap sa isang pangkat ng namumukadkad na bulaklak. Hindi nila namalaya na ang halimuyak nito ay may kapangyarihang humihila sa kanilang diwa. Unti-unting binabalot ang kanilang isipan, sa pagitan ng paghihirap, naiusal nila, tigilan nyo to, tulungan nyo kami, may tao bang makakatulong sa amin? Sa kabilang panig, dalawang malalaking precious medicines ang patuloy na humahabol sa mga cultivators, na ngayon natataranta sa kanilang tangkang pagtakas. Isang babae ang biglang napahinto, lumingon at nagmaktol, bakit napakalakas ng mga halamang gamot na ito? Ako pa naman ang itinuturing na heavenly talent ng sekta, pero ni isa ay hindi ko matalo. Sa harapan ng grupo, isang lalaking tumatakbo ang pasiga na nagbabala, tumakbo kayo, isa itong panloloko, napakalaking patibong ang Medicine King Valley, ang matatanda sa sekta ay tahimik na nanood at niloko tayo sa masamang balak nila. Samantala, sa kalaliman ng Medicine King Valley sa isang iglap, isang makapangyarihang palad ang bumuo ng isang selyo ng pag-atake, sa galit at determinasyon, pinalaya ni Master Randeng ng Buddhist sect ang kanyang matinding puwersa, na nagpapalipad sa precious medicines na kanyang kinakalaban. Habang walang pag-aalinlangan niyang pinagpuputol-putol ang mga halamang gamot, nanambalik ang pait ng nakaraan sa kanyang isip, noong huling beses, pinahina ang aking kapangyarihan, lumitaw ang aking mga kahinaan, at pinahirapan ako ng mga halimaw na ito, pero ngayon, iba na ang sitwasyon, oras na para maghayganti at ipahiya sila. Sa kabilang banda, tatlong kalbong monghe ang tuwang-tuwa habang masigasig na kinakalap ang mga dahon ng halaman, ang isa ay nagtaas ng hinlalaki at ngumiti, napakahusay ni Master Randeng, wala nang laban ang mga ito sa kanya, sigurado akong makakabalik tayo ng may masaganang ani. Narinig iyon ng isa pang monghe, yakap-yakap ang bante ng dahon habang tumatawa, oo nga, ang mga maharlikang kamag-anak at mga makapangyarihang sekta sa daan kanina ay niyurakan ng mga halamang gamot na ito. Ngunit tayo ay ganap na naiiba, ang sarap sa pakiramdam na tayong nagwagi. Samantala, ang kalbong monghe na nakasquat ay biglang tumuro sa isang direksyon, ang kanyang tinig puno ng babala, Master, mag-ingat, dumarating ang isa pang pangkat ng mga medicinal herbs bilang pampalakas, sa narinig, isang malawak na ngiti ang sumili sa mukha ni Master Randeng, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa kagalakan. Sa isang iglap, iwinagayway niya ang kanyang kamay, itinataas ang kanyang presensya sa harap ng paparating na mga halamang gamot, sa matigas na tinig, kanyang winika, Amataba, tamang-tama ang dating nila, hindi ko na kailangang hanapin pa sila. Ngunit hindi yun ikinatuwa ng mga medicinal herbs, galit silang sumigaw, ang lakas ng loob mong atakihin ang aming dakilang tribo, matandang kalbo, isa kang suwail, paparusahan ka namin. Sa isang iglap, idinampi ni Master Randeng ang kanyang mga palad sa harapan. Bumuo ng isang misteryosong lotus pattern mula sa dalisay niyang chi, sa paligid niya. Isang matibay na barrier ang bumalat sa kanyang katawan, handang seluhin ang paparating na pag-atake. Ngunit isa sa mga halamang gamot, kahawig ng isang gagamba, ay agad na nagbigay ng utos, huwag kayong panghinaan ng loob, ituon natin ang ating mga atake, dito sa Medicine King Valley, tayo ang hari. Sa gilid, sumuporta naman ang isang matibay na puno, oo nga, hindi niya kakayanin, magkaisa tayo at durugin ang matandang kalbo. Sa isang iglap, pinagsama-sama ng mga precious medicine plants ang kanilang lakas, bumuo ng isang malaking asul na bola ng enerhiya at itinutok ito kay Master Randeng, nang masaksihan niya ito, saglit siyang natigilan, nakaramdam ng bahagyang pangamba. Pagkatapos, sa matinding puwersa ng kanilang pinagsamang atake, dahan-daang nayanig at nagkibit ang barrier ni Master Randeng, hanggang sa isang iglap lang tuluyan itong bumagsak. Sa matinding tuwa, sumigaw ang puno ng medicinal herb. Nabasag na natin ang kanyang depensa, patayin siya. Ngunit sa halip na magpanik, isang tusong ngiti ang lumitaw sa labi ni Randeng, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon, sa malalim at nag-aalab na tinig, kanyang winika, akala nyo ba'y tuluyan nyo nang nadurog ang aking depensa? Katawa-tawa, para lang harapin kayong mga walang hiyang halaman, nilaibat ko ang mga bantog na bundok at ilog sa loob ng maraming taon, ginamit ang lahat ng pamamaraan, ginugol ang malalaking yaman,
at walang sawang pinag-aralan ang mga teknik ng pagpapalakas ng katawan upang matakpan ang aking mga kahinaan. Ngayon, tapos na ang panahon ng aking pang-aapi, ako naman ang magpaparusa sa inyo. Nagningning sa gintong kulay ang buong katawan ni Master Randeng, isang nakakasilaw enerhiya ang bumalot sa paligid, na nagpapakawala ng hindi matatawarang presyon. Sa tinig na puno ng tapang, sumigaw siya. Ngayon, ang aking Diamond Indestructible Body ay umabot sa sukdulang antas, isang hakbang na lang, maaabot ko na ang maalamat na Transformation Realm. So, ano kung pinipigil ang aking cultivation, hanggat taglay ko ang Diamond Body, wala kayong magagawa sa akin. Sa sandaling yon, hindi na siya nag-atubili, sumugod siya ng walang pag-aalinlangan, kumislap sa gintong liwanag ang kanyang katawan, at sa kanyang matitibay na kamao, walang habas niyang pinagpuputol-putol ang matibay na ugat ng Precious Medicine Tree, tumunog ang kanyang sigaw, puno ng kapangyarihan. Gusto kong makita kung may iba pang bagay sa Medicine King Valley na may kakayahang humamon sa akin. Mula sa likuran, isang galit na sigaw ang dumagundong mula sa isang Mid-Medicine King, puno ng takot at galit. Matapos ang matinding labanan, tumayo si Randeng sa gitna ng nadurog na mga halamang gamot. Unti-unting nawala ang usok na bumalot sa kanyang katawan, mabilis siyang nag-utos sa kanyang mga alagad, tipunin ang lahat ng medicinal herbs, maghanda para tayo'y magpatuloy. Agad namang sumagot ang kanyang mga disipulo, abala sa pangunguha ng mga halamang gamot. Opo, Master. Samantala, sa kabilang panig ng Elixir King Valley, hingal na hingal si Fan Dezeng, nakaupo sa isang malaking bato, pinapyunas ang pawis sa kanyang noo, sa may bahid ng pagkamangha, kanyang winika, dahil kay Miss at sa kanyang Star Immortal Body, nagawa niyang humugat ng napakalakas na kapangyarihan kahit pinipigil ang kanyang cultivation. Kung hindi dahil sa kanya, mahirap tayong makalaban sa pagsalakay ng mga medicinal herbs. Pero, paano naging ganito kalakas ang mga halamang ito? Posible kayang kagagawan nito ng Medicine Venerable. Sa narinig, tumayo si An Miaoyi, pumasok sa fighting stance, at mariing sumigaw. Noon, inisip ko na si Lolo Medicine Venerable ay isang mabuting tao. Pero ngayon, mukhang isa lang siyang matandang may masamang intensyon. Habang nakaupo pa rin, itinaas ni Fan Dezeng ang kanyang mga kamay, nanlulumo. Nakakalungkot, bago pa lang tayo sa Medicine King Valley, hindi pa natin alam kung ano pang kasamaan ang naghihintay sa kalaliman nito. Sa totoo lang, sana agad itong magsara at ilabas tayo sa lugar na ito, dahil ang patuloy na panghihiya ng mga halamang gamot na ito ay makakasira sa aking Dao Heart. Bigla, mula sa itaas, isang hanay ng matitibay na ugat ng puno ang biglang lumusab kay An Miaoyi, agad niyang naramdaman ang panganib at pilit siyang lumingon, ngunit huli na ang lahat, sa isang iglap, mahigpit na ginapos ng mga ugat ang kanyang mga paa. Sa pagkabigla, napanganga siya, bumalot ang malamig na pawis sa kanyang mukha, agad siyang nagpalabas ng isang atake upang maputol ang nakakapit na ugat. Ngunit sa gulat niya, isang nakakapanindig balahibong kuryente ang damaloy sa kanya, sa matinding sakit, napakuyom siya ng kanyang mga kamao, dinadala ang matinding hapdi. Isang malakas na puwersa ang bumalot kay An Miaoyi, hinayla siya paitaas ng nagkakawalang ugat ng puno, habang patuloy siyang kinukuryente. Mula sa ibaba, nanlumo si Fan Dezeng sa nakita, at sumigaw, Miss. Agad siyang nagpalabas ng atake upang putulin ang pumupulupot na mga ugat ni An Miaoyi, ngunit mabilis itong umiwas, dahilan upang ang pag-atake ni Fan Dezeng ay diretsyong tumama sa katawan ng puno. Sa galit, muling sumigaw si Fan, bitawan mo siya. Ngunit hindi nagtagal, sumagot ang puno, biglang naglabas ito ng mga ugat bilang kontra-atake. Walang magawa si Fan Dezeng, buong lakas niyang tinanggap ang hampas, dahilan upang siya'y bumagsak sa lupa, ramdam ang bigat ng pinsala. Samantala, sa itaas, mahigpit na nakalambitin si An Miaoyi, nagsusumikap palayain ang sarili, ngunit sa isang iglap, napansin niyang kakaiba ang halimaw na kaharap niya. Sa takot, nanlaki ang kanyang mga mata habang sumisigaw, anong, ito ba ang Nine Tribulation Thunder Vine? Isa itong mid-grade Medicine King. Sa hindi inaasahang sandali, iwiniwasiwas siya ng Thunder Vine Tree sa ere, kasabay ng muling pagpakawala ng nakakagimbal na kuryente. Sa sakit, napasigaw siya, bitawan mo ako, bilis, tiyuhin Fan, iligtas mo ako. Mula sa ibaba, patuloy na inaatake ni Fan Dezeng ang puno, ngunit imbes na masugatan, malakas itong tumawa. Haha, napakasaya nito, ang saya-saya talaga. Napagod sa labanan, huminto si Fan, hingal na hingal, at malungkot na winika, patawad, Miss, bilang isang mid-foundation establishment cultivator, wala akong sapat na lakas, ang mid-grade Medicine King na ito ay.
Habang nakabitin pa rin sa itaas, napaluha si An Miaoy, ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, pilit siyang umiti. Ayos lang, Uncle Fan, nagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Sa desperasyon, agad lumuhad si Fan Dezeng, at taimtim na nagmakaawa. Mahal na Medicine King, maawa ka sa amin, kung maaari, palayain mo na siya, ako na lang ang parusahan. Ngunit sa halip na pagbigyan ng kanyang pakiusap, muling tumawa ang Thundervine Tree, puno ng kasamaan. Hehe, matagal ko na kayong hinihintay, akala nyo ba palalayain ko kayo? Nakakatawa, tingnan nyo itong babae, mukhang natutuwa siyang makuryente. Sa isang iglap, muling kinuryente nito si An Miaoy, sa matinding sakit, napasigaw siya ng malakas, nanginginig ang buong katawan. Mula sa ibaba, hindi na napigilan ni Fan Dezeng ang galit, sumigaw siya, ikaw, ikaw. Sa di kalayuan, biglang lumitaw ang apat na misteryosong figura. Habang pinagmamasdan nila ang nangyayari, isa sa kanila ang nagwika, ano bang ginagawa nila? Isa pang figura, si Ye Junlin, ay sumulyap sa sitwasyon at nagkomento ng may bahid ng pagkasuklam, tentacle play, ang kaiyahiya naman. Sa sandaling yun, mabilis na lumingon si Fan Dezeng, desperadong itinaas ang kanyang kamay at sumigaw, mga kapwa Daoists, kayo pala, taos puso akong humihingi ng inyong tulong, kapag tapos na ito, tiyak nagagantihan kayo ng asking Dao sect sa inyong kabutihang loob. Samantala, nanlaki ang mga mata ni Hong Chenny, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, mariin niyang winika, punong-puno ng pagkamangha. Oh, ito ang Nine Tribulation Thundervine. Sa narinig, napangiti ng malapad si Li Wuji, hawak-hawak ang kanyang kutsilyo pangkusina, sabay sabing, oh, ito ang Nine Tribulation Thundervine, Diyos ko, isa itong mid-grade Medicine King. Sa sandaling yun, si Ye Junlin ay bahagyang ngumiti, itinaas ang kanyang kamay at buong kumpiyansang nagwika, si Miss An ay may tadhanang ugnayan sa akin, kaya't hindi ko siya maaaring pabayaan. Pagkatapos, agad niyang inutusan sina Hong Chenny at Li Wuji, sugod, Wang Kuihua at Li Taidan. Halos pumutok ang mga ugat sa noo ni Hong Chenny sa matinding galit, sa kanyang isipan, sumabog ang kanyang hinanakit, ano ba to, bakit parang aso akong tinatawag, magkaroon naman kayo ng kaunting hiya. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Li Wuji, buong tapang na sumigaw, Wang Kuihua, mauuna ko, tandaan mong suportahan ako. Sa narinig, napangiwi si Hong Chenny, mariing pumikit dahil sa inis. Bago tumugon, sige, Li Taidan, tutulungan kita ngayon. Sa likuran, si Ye Junlin ay nagmamasid, may bahid ng pangungutya sa kanyang tingin. Sa gitna ng labanan, biglang lumakas ang halakhak ng Thundervine Tree, iwinasiwas nito ang kanyang naglalakihang mga ugat, naglalabas ng nakakakilabot na kuryente. Hahaha, dinalhan niyo ang matandang ito ng bagong laruan. Hindi nagpatinag si Hong Chenny, agad na tumugon ang naglalagablab ang kanyang mga kamay sa apoy. Kapag tinusta ka ng apoy ko mamaya, tingnan natin kung kaya mo pang tumawa. Kasabay nito, nagpakawala ng mabagsik na pag-atake sina Hong Chenny at Li Wuji, dahilan upang mabasag ang katawan ng Thundervine Tree, maputol ang kanyang mga ugat, at mapaatres. Sa sakit at galit, pasiga itong bumulalas. Mga walang galang na tao, nang ahas kayong saktan ang matandang ito. Ngunit hindi pa tapos si Hong Chenny, sa matinding determinasyon, nag-apoy ang kanyang dalawang kamay, sabay bigkas, Ice Soul Demon Flame. Nagdilim ang ekspresyon ng Thundervine Tree, nanlilisik ang kanyang mata sa matinding puot, mariin niyang winika, huwag niyong subukan ang kapalaran niyo. Sa sandaling yun, napakawala ng Thundervine Tree ang kanyang mahigpit na pagkakahawak kay An Miaoy, abala sa matinding sagupaan laban sa kabilang grupo. Nang makita ito, agad na sumaklolo si Fan Dezeng, sinalo si An Miaoy kahit na siya mismo ay halos mawala na ng lakas. Nanginginig ngunit determinado, nagwika siya, Miss, umurong muna tayo upang matiyak ang kaligtasan, hayaan natin silang tapusin ang laban sa Medicine King. Habang nakatingin sa gilid, mariing nagwika si An Miaoy, puno ng pagdududa at panghihinayang, pareho kaming nasa ikasyam na antas ng Chi Refining, at taglay ko ang Star Immortal Body, ngunit hindi ko man lang kayang talunin ng Medicine King, habang sila ay nakakalaban ng palitan. Tiyong Fan, niloloko niyo ba ako ni Daddy? Hindi ako kasing husay gaya ng sinasabi niyo. Sa narinig, kahit sugatan at pagod, tumugon si Fan Dezeng nang may pagtataka. Hindi dahil mahina si Binibini, kundi dahil napakalawak ng Jianghu, laging may mas malakas, ni hindi ko alam kung saan sila galing, sa taglay nilang lakas, imposibleng hindi ko pa narinig ang tungkol sa kanila. Matigas ang tinig ni An Miaoy nang tumingin siya sa gilid,
sinabi sa akin ni Young Master Ye na mula sila sa Wildlands Province. Biglang nanlaki ang mga mata ni Fan Dezeng sa narinig. Sa isip niya, nag-alinlangan siya, Wildlands Province, imposible. Samantala, biglang lumaban ang Thundervine Tree, pinakawalan ang kanyang naglalakihang mga ugat na dumadaloy ng nakakakilabot na kuryente. Pasiga itong bumulalas, ang matandang ito ay tatalian kayo at kuryentihin ng matindi, kakuryentihin ko kayo hanggang hindi na kayo makahinga. Sa sandaling yun, unti-unting napalibutan sina Hong Chenny at Li Wuji ng nagliliyab na ugat ng Thundervine Tree. Napamulagat si An Miaoyi sa malayo, napasigaw, Diyos ko, kahit sila hindi ito kaya. Sa parehong sandali, si Ye Junlin ay mapanuyang nag-isip, habang dahan-daang itinaas ang isang kamay. Mukhang naabot na naman nila ang kanilang limitasyon, mukhang kailangan nating sumaklolo ulit. Biglang sumigaw si Bai Xiaoxi, puno ng pag-aalala, habang mahigpit na nakayuko ang kanyang mga kamao. Panganib ang kinakaharap ni Senior Brother Hong at Junior Brother Li, hindi maaaring pabayaan ni Ratty ito. Sa isang iglap, agad siyang nagbago sa kanyang tunay na anyo, at buong bilis na sumugod. Nagulat si Ye Junlin sa kanyang pagkilos, pasiga niyang nausal, Xiaoxi, bihira itong mangyari, sa wakas, makikita na natin ang tunay niyang lakas sa laban. Sa sandaling yun, habang patuloy na pinapalibutan ng mga ugat na may kuryente ng Thundervine Tree si Li Wuji ay mariing nagwika, isang salot, muli kong minamaliit ang kalamangan ng Medicine King, napakahirap nating magdulot ng malubhang pinsala dito. Sa narinig, agad namang tumugon si Hong Chenny, galit na galit, mas nakakahiya pa ito kaysa sa pag-api sa akin ni Ye, at least swerte siya. Pero ngayon, kahit isang bulok na halaman ay kayang tapakan ako. Ngunit, bigla silang napahinto sa pagkagulat nang makita si Xiaoxi na lumalapit, ano ang ginagawa ng dagang ito dito? Sumigaw si Li Wuji nang may pag-aalala, delikado dito, Senior Sister Bai, lumayo ka agad. Samantala, hindi nagpatinag ang Thundervine Tree, pasiga itong nagbabanta habang dumadaloy ang nakakatakot nitong electric chi, nang ahas kang sumali sa saya, o iniisip mong magiging mahinahon ang matandang ito sa'yo? Sa narinig, mahigpit hinawakan ni Bai Xiaoxi ang mga ugat nito, nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit, sabay sigaw, hindi mo pwedeng maliitin si Ratty.